So yun na nga, matagal-tagal na rin tayong naghihintay para sa unit na to, no? Itong Motorstar Easy Ride TVX 150. Ito yung naka-liquid cooled na rin at humahabol si Motorstar pagdating sa ganong quality ng motorcycle tsaka sa forma. Alam naman natin kung ano yung kahawig niya. Ito yung Aerox type ng Motorstar. Okay, so maganda yung kanyang front view, lalo na yung headlight niya. Maganda yung forma, naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na rin. Yung ating handlebar is same na same talaga sa Aerox. Okay? So, yun talaga yung parang clone ni Aerox. Itong, kung gusto nyo medyo mababa na presyo, naka-liquid cooled. And, ayan, maganda yung specs. Okay? So, meron din tayo rito panel gauge na digital. Mga switches niya sumasabay pagdating sa quality. Okay? Ng mga switches. So, meron din tayo rito sa compartment natin na USB charging port. Dalawa na rin yan na ordinary USB. Okay? So, ano pa rin tayo dito? Disusi pa rin tayo dito. Malaki yung gas tank natin dito. Mga formang upuan. Okay? And, dito sa side, kita natin na naka-available na, no? Binigay na ni Motorstar yung bracket para sa mga top box natin. So, hindi ka na bibili ng bracket, hindi ka na maghahanap, or hindi ka na mamamblema saan nga ba pwedeng bumili ng bracket na para dito kung kakasya. So, top box na lang, ayan, available na po siya. And kagandahan yung ating panggilid. Ang bulking tingnan, tapos wala na rin tayong kickstart dito. And wala yata tayo ritong side stand kill switch. So, sana dito lagyan din ni Motorstar. Okay, para dun sa mga additional features lang naman. So, yung ating shock dito, naka-dual shock at meron na rin tayong basa dito. Maporma yung ating taillight dito, kakaiba rin yung design niya. Okay? So, basang-basa mo rito yung Easy Ride. Ang di ko lang mabasa rito, wala yung TBX. Nahanap ko kung yung nasan yung TBX. Nandun lang sa pangalan niya. Pero dito sa design niya, wala. Nakalagay lang dito, nakalagay lang dito ay Motorstar Easy Ride 150. Wala yung TBX. Pero yun na nga, upuan natin, no? Side stand muna natin. Tingnan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Ang safe din naman siya i-side stand sa mga parking or sa mga mall. Okay? So, upuan natin. Ha? Yung upuan niya pala niya, sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na ito. Sa OBR niya, sobrang lambot din, pero manipis lang yung ating foam dito. Kaya medyo parang masakit sa puwet. Ayan, palubog kasi siya. So, tingnan natin. Try din natin umupo sa pagiging OBR. Ayan. Try muna natin sa OBR. Kung ano yung itsura natin dito. Sa OBR, ganyan na itsura natin. Okay. Okay. Hindi naman siya ganun Hindi naman pala siya ganun ka sakit sa puwet, no? Okay din naman pala siya. Pero yun na nga. 5'2" ang ating height. Uy, ang baba ng clearance niya. Abot na abot natin. Okay. Abulin natin sa side stand. Tiklopin natin yan. Ayan. Tsaka parang mas maliit siya ng konti. Ayan, oh. Diba? Ang cute tingnan. So, ganyan yung tsura natin. Legroom natin dito, malawak din. Okay, meron din tayo rito na space pa. Pero yung extension ng paa, hanggang dyan lang naman. Okay? So ngayong 2025, ngayon ko na lang ulit mauupuan itong Star X 155B. And syempre meron tayong kulay blue dito and then kulay red. Okay, so ngayon, 5'2" ang aking height. Center stand muna natin. Side stand muna natin. Yun, no? So, ramdam natin yung bigat ng motorcycle. Pero, tingnan natin kapag naupuan na natin. So, ganyan ang kapag naka-side stand siya. So, 5'2" ang aking height. Upuan natin. Baka may mga gustong bumili ng motorcycle na kagaya ko yung height. Ayan. So, unang upo natin, ramdam na agad natin yung lambot ng upuan. Gusto ko yung lambot ng upuan niya. Hindi siya masakit sa puwet. Tapos yung bounce ng shock niya sa likod, maganda, oh. Sa harap, hindi siya ganun kaganda yung bounce, pero siguro ganyan talaga siya. Yan, napakakapit. Di ba? Pero dito sa likod, ang ganda ng bounce ng kanyang shock. So, turning radius niya, hindi naman siya ganun kalawak. Saktuhan lang din.
Ayan, pang ano lang, pang U-turn lang. So, ganyan. So, medyo naka-upright position din tayo rito. And then, maluwag talaga. Kaya yung iba rito, kasya dito, yung apat nga sinasakay nila rito eh. Di ba? Pero yun na nga, para doon sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin si Motorstar Malolos. Ilalagay ko yung contact number nila dyan sa screen nyo. And then, pwede nyo rin akong kontakin sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo dito sa branch nila. Okay? So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle, pang tricycle? Goods na goods to. 150cc. Okay? Ayos. So ayun na nga, ngayon 2025, sulit pa rin nga ba ang ganitong motorcycle? Ito yung kauna-unang ADV ni Motorstar. Ito yung Easy Ride 175 na ADV nila, no? So, ang nabago dito ay yung kanilang decals. Nawala na yung kanilang ADV dito. Pero yung sa side, yung pa rin naman. Dito lang naman yung nabago dito. Pero tingin nyo, sulit ba ang ganitong motorcycle? So marami pa pwedeng i-upgrade dito katulad nung sa kanilang ito kasi naka-air-cooled pa rin. So malay naman natin sumabay sila sa mga naka-liquid cooled. So ayun na nga, at least meron tayong reference dito kapag kumuha kayo ng ganitong motorcycle. 5'2" ang aking height. Tingnan natin kung abot natin. Kung ano nga ba itsura natin. So medyo mabigat yung motorcycle. Mabigat siya. So kailangan nyo mag-workout. Kailangan nyo mag-workout pag ito yung binili yung motorcycle. And ayun na nga, tingnan nyo naman. Apakataas na ito. Ganun yung side stand niya. Okay naman siya yung side stand. Mukhang safe naman siya kapag naka-side stand. Pero sobrang tingkayad talaga ako dito. Kagandahan naman dito sa may side, ito is hindi siya masyadong bukaka. So meron siyang pa-curve na ganyan. So siguro para na rin sa mga kagaya kong rider na medyo bitin. Ayan, so kapag naitayo naman natin siya, okay naman eh. Okay naman na siya. Maitatayo natin siya and then safe naman na yung ating motorcycle. Hindi siya yung pag tinayo mo mabubuwal ka. Ito, pag naitayo na natin, manageable na siya. So medyo hindi lang talaga natin abot. Alam niyo naman yan. Pero magaan na siya. So, pag kanyang shock dito, ganyan ang itsura. Napapansin ko lang dito medyo parang may tumutunog. So turning radius niya sobrang lawak din yan. Ayan, sobrang lawak din. Shock sa harap. Maganda yung shock sa harap, pero medyo may naririnig lang akong parang tok, 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 mga ganun. So sa likod, okay din, no? Ayan. Siguro may adjust lang dito sa ano. May napapansin ako eh. So, ayan, sa upuan, maganda yung upuan niya. Siguro ganito yung tsura natin kapag nagra-ride. So, meron tayong cruiser position, standard position, so pwede. So yun na mga best, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. So dito sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.